Hello guys, for today's video, ayan, magluluto nga pala tayo ngayon ng pata ng baboy. Pero hindi para dyan yung video natin. Katulad nga rin pala ito nung una na video ko. Pero ang ginamit ko naman doon sa video na yun ay abo. Pero ngayon, sabon naman yung gagamitin natin na panghilamos o pampahid natin sa ating kaldero para hindi mangitim o mas sobrang uling. Basahin nyo nga lang pala yung sabon nyo. Ayan, sabon yung gagamitin natin dyan. Ito, kuskus nyo lang yan dyan sa gilid nya. Yan, paikot hanggang sa matakpan yung buong kaldero, yung gilid ng kaldero, kasi yan yung madadarang mamaya sa apoy yan yung mag-uuling. Saka idamay nyo rin yung ilalim nya, yan yung pinaka talagang masusunog ng apoy mamaya. Ayan, kuskus nyo lang hanggang sa makuberan yung buong ilalim sa kagilid. Ayan, yan, nakikita nyo yung sabon na maputi dyan sa gilid. Ayan na yun. Kung wala kayong abo, ayan, pwede yung sabon. Maganda nga pala to, lalo na sa mga miss natin saka nanay na nagluluto, na gamit kalanad di kahoy para hindi sila mahirapan maglinis ng kaldero. Saka mapanatili natin talaga na makintab, saka hindi ulingin yung kaldero natin. Ayan, ulit-ulitin nyo lang hanggang sa makuberan yan. Tama na yan. Tapos isa lang na natin dito sa ating kalan na di kahoy. Ayan, babalikan na nga lang pala natin yan mamaya kapag luto na yung iluluto natin. Ayan guys, luto na. Tara, linisin na natin. Ayan, kung makikita nyo, napakalayo nung kulay niya doon sa kanina. Kumpara nyo naman yung takip niya, talagang napakaitim. Ito nga pala yung gagamitin natin sa paglilinis. Itong steel wool, yan, kaunti lang yan. Hindi na kailangan ng bago kasi hindi naman kayo mahihirapin dito. Ayan, matanggal pa kaya natin to? Yan ang ating alamin sa video na to. Yung una, binasa ako nga pala muna. Kung makikita nyo, kinukuskus ko ng daliri ko. Ano, tanggal na agad oh. Pero may mga part na matitigas. Yun yung napuruan ng apoy kanina. Ayan, hindi ko na nga pala unahin linisin yung loob kasi gusto ko maipakita na yung video na tinatanggal ko yung uling dito sa gilid niya saka sa ilalim. Yan, kuskusin nyo nga lang pala yan. Hindi na kailangang madiin para hindi magasgas ng sobra yung kaldero, kasi hindi naman kailangan. Madali lang tanggalin yan dahil sa sabon na nilagay natin. Doon lang kayo medyo magdidiin ng kuskus sa may part na masyadong nadarang sa apoy. Kung makikita nyo, kunting kuskus pa lang yan, natatanggal na. Ayan o, hindi kayo pagpapawisan dito. Merong din kasing iba na inahayaan na lang na maitim yung kaldero kasi napakahirap nga linisin. Pero dahil sa paraan na to, abo lang o kaya sabon katulad nito, hindi na kayo pahihirapan na maglinis. Kunting kuskus lang yan, tanggal na. Ayan, tingnan natin kung natanggal na nga. Ayan, kita nyo naman, bagyang kuskus pa lang yan, natatanggal na. Ang naiwan yung ilalim lang na hindi pa natin nakukuskus, saka yung siyempre yung medyo na talaga nadarang ng todo sa apoy. Ayan, sunod na natin yan. Sinabunan ko nga lang pala ng konti. Ayan, tapos kuskusin na natin ng medyo madin kasi ito yung talagang matitindi na konti.
Magandang gawin ito doon sa mga bago pa na kaldero. Kahit anong klaseng panluto, kawa, kaldero, kawali, yan, lalo na kung ginagamit nyo ay kahoy, lalo na sa may mga malalaking handaan, napakagandang gamitin ito. Tas bago pa yung gamit nyo, hindi agad maguuling yan, saka mangingitim. Basta i-maintain nyo lang yung paggawa ng para na to. Ayan, i-forward ko na nga pala ng konti para makita na natin yung kalalabasan niya. Ayan, sinabon ko na nga pala yan. Kung hindi pa kayo satisfied do sa linis nyo, pwede nyo namang kuskusin pa yon hanggang matanggal yung mga natira pang uling. Depende na lang yun sa inyo kung okay na sa inyo yung ganito lang. Ayan, kung yung makikita nyo, halos parang walang nangyari dahil yan sa sabon na ginamit natin. Yan guys, kung minakuha nga pala kayong ideya, paraan o karagdagang kaalaman, please share and subscribe nga naman. Yan, kung makikita nyo, para talagang walang nangyari, parang hindi nagamit, napakalinis, makintab na uli. Yan guys, thank you.